Nanalo tayo. Nagbagong kapalaran. Gumagana ng charm bracelet. Dahil magaling ang investigation, hindi dahil sa bracelet. Magaling yung Changyo ng John Chang. Malino at logical ang mga tanong niya. Talagang matalinong babaeng yun. Magaling nga siya. Nung naghiwalay sila ni Chen Hao, parang mas gumaling pa nga. Mukhang totoong balita. Kung napansin mo kung gaano kamukhang miserable buong araw si Chen Hao, dahil yun sa breakup. Talaga ba? Yaw, okay ka lang? Kakusapin ko sila. Wag na lang. Mas pag-uusapan pa yan. Buti pa kumain na lang tayo. Sige. Oh! Okay ka lang? Oo, parang may napakan akong madulas. Buti pala hindi ako nadulas habang nasa courtroom. Chan Hang! President Wang. Nakita rin kita. Kinukulit ako ng anak ko tungkol sa'yo. Total, nandito ka na. Kailan ka pwede makapag-dinner sa kanya? Sorry, President. Marami akong inaasikaso. Alam kong busy ka, pero isipin mo rin ang personal mong buhay. Saktong-sakto. Single ka na, kaya pwede ka na makipag-date. Sasabihan ko ng anak ko. Tara na. Oh, sige. President Wang, hindi ho yun totoo. Kami ng girlfriend ko. Maayos po kami. Chen Hang, alam kong nasasaktan ka pa rin. Pero hindi mo kailangan lokohin ang sarili mo na maayos pa kayo. Kahit iniwan ka, huwag ka magpapatalo sa kalungkutang yan. Opo. Tingnan at pag-aralan mo tong inheritance case. Ang client si Chan Lin Lee. Many years ago, sinimulan nila na asawang si Zhang Kai ang Kylie Culture. Ngayon, isa ang Kylie Culture sa mga dark horse ng PR industry. Estimated worth of 10 billion. Few months ago, sina Chen Lin, asawa niya at anak na si Zhang Ran, nagbakasyon sa ibang bansa. Sumakay ng hot air balloon at nagkaroon ng aksidente. Sinubukan silang i-rescue pero namatay ang mag-ama. Nagka-disagreement sila ng mother-in-law na si Wang Ran sa mamanahin. Gusto ni Wang Ran na hatiin ang company shares pero si Chan Lin Lee sa ibang paraan niya gustong hatiin na naiwan sa kanila. Pero sa unang trial, si Chan Lin Lee ang talo. Walang court record yung first trial. Pero ang disagreement, I assume ay kung sinong unang namatay kina Zhang Kai at Zhang Ran. Kung unang namatay si Zhang Kai, mahati ang mana kina Chan Lin Lee, Wang Ran at Zhang Ran kung nabuhay ang bata. Pero dahil namatay rin ang bata, napunta yun kay Chan Lin Lee. Kapag unang namatay ang anak, sa magulang ng ama mapupunta ang ari-arian. Kung si Zhang Kai ang nauna, hahatiin ang mana kina Chan Lin Lee at Wang Ran. Tama. Ibig sabihin, kung unang namatay si Zhang Ran, mas kaunti ang matatanggap ni Chan Lin Lee. Pero kung yung ama ang nauna, mas malaki ang makukuha ni Chan Lin Lee. Ayon sa investigasyon, ang nakita nila, mas maraming galos yung bata kaya hinala nila yun ang una namatay. Binasa yung desisyon ng unang trial sa findings na yon. At dahil doon tumaas ang hati ng mana ni Wang Ran, yung real estate at pera hindi pa yun sapat sa hating makukuha niya. Hindi may iwasang madamay ang Kylie Culture. Maliban na lang, kung mapapatunayan na ang asawang si Zhang Kai ang naunang namatay nun, sigurado magbabago ang resulta. Mas mapoprotektahan din ni Chan Lin Lee ang equity ng Kylie Culture. Sa hatian ng mana, masakit balik-balikan ang nangyari sa taong mahal mo. Totoo yan. Pero Chang Yao, ikaw ang gustong maging abogado ni Chan Lin Lee. Nakilala niya ako? Si Chen Hang ang lawyer ni Wang Ran. Maiintindihan ko naman kung tatanggihan mo. Miss Chan. Hello, ako si Chang Yao. Attorney Chang. Maupo ka. Okay. Gusto mo nang maiinom?
Kahit ano na lang. Hot choco, please. Salamat. Okay, sige po. Attorney Chang, tingin ko naman, kilala mo na rin ako. Yung progress naman sa kasong inilapit ko Ang pinaka-problema naman sa inyo ng mother-in-law mo ay yung share sa Kylie Culture, di ba? Ayaw mong madama yung Kylie Culture. Umaasa ka na pumayag siya na ang hatian ninyo ay sa pera at real estate. Gusto mong in control ka sa Kylie Culture. Ang nagiging problema ngayon, ang time of death ng asawa at anak mo. Paano mo nalaman yan? Kami lang ang nandun nung first trial. Walang ibang pinapasok. Hindi naka-public trial ang kasong ito. Pero tumanggap ng media interview ang mother-in-law mo pagkatapos. Nag-research na ako. Hot chocolate po, ma'am. Salamat. Nakita ko na rin ang mali at kakulangan ng otoridad sa mga death certificate. Kaya naman, gumawa ito ng kontrobersya. Attorney Chang, kahit na wala ang report cases na yon, maibibigay ko sa iyo ang bawat impormasyon. Masakit na para sa'yo ang mawala ng mga minamahal mo. Ayokong ulit-ulitin yung nangyari kung hindi naman kailangan sa kasong to. Mag-focus na lang tayo sa kung anong kailangan. Gusto ko lang ang Kylie. Yung iba hahayaan ko na lang. Makakaasa ba ako, attorney? Bilang abogado mo, gagawin ko ang lahat. May isang tanong lang ako sa'yo. Kinuha mo ba ako bilang abogado mo dahil girlfriend ako ni Attorney Chen Hang? Nakita ko sa balita, si Attorney Chen Hang ang abogado niya. Nag-research ako tungkol sa kanya. Natakot ako dahil halos wala pa siyang talo. Kinabahan na ako at nalaman ko ng tungkol sa'yo. Inisip kong kung ikaw ang magiging abogado ko, baka may pag-asa. Salamat sa pagpili mo sa akin. Pero may gusto rin akong linawin sa'yo. Professional help ang ibibigay ko sa'yo. Pero sa ibang bagay, batas pa rin ang masusunod. Hindi ko gagamitin ang relasyon ko para maka-impluwensya. Isa pa, tapat sa tungkulin si Chen Hang. Hindi niya ako pagbibigyan dahil girlfriend niya ako. Ayoko lang na ma-disappoint ka. Matagal pa ang court session. Makakahanap ka pa ng lawyer. Sandali, Attorney Chang. Nagkamali ako. Binago mo ang isip ko. Sa usapan natin ngayon, nakikita ko sa'yo kung gaano ka ka-professional. Seryoso at metikulosa, may puso't matapang. Hindi ko yan nakita sa ibang abogado. Kaya naman, ang gusto ko sana, ikaw pa rin ang maging abogado ko rito. Attorney Chang, ikaw ang pinipili ko. Okay. Pag-usapan na natin to. Salamat. Hello? Boss Chen. Oh, mag-isa ka lang? Mm. Wow! Nagkataon ba? Nagkataon. Hulaan mo. Siya, nasan siya?
Wala dyan eh, di umalis na. Nakakapikon ka eh. Long time no see. Yo. So, kumusta ka naman? May kailangan ka? Yung Chen Lin Lee case, huwag mong tanggapin. Bakit hindi? Ako ang abogado ng mother-in-law niya. Alam ko yon. At alam ko na rin na kung di dahil sa'yo, hindi naman niya ako mapapansin. Bago lang ako sa Jinxiang, kaya ako maging mapili sa kaso. Kung Jinchang lang ang inaalala mo, may iba pang higher quality cases. Sigurado kung may papanalo mo yun. Hindi kasing lalaki ng kaso niyong sa amin, pero pinaghihirapan namin. Salamat na lang. Huwag kang mag-alala, yung kaso ni Chen Linli, magiging patas ako doon. Hindi ako makikigulo gaya sa ibang kaso mo. Pero kasali ka sa kaso. Ikaw ang makakaharap ko sa korte. Tingin mo madali lang yun para sa akin? Siguro kailangan mong mag-adjust. Pareho lang tayo ng trabaho. Yaw. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon natin. Mapagbibigyan kita sa ibang bagay. Pero pagdating sa mga kaso, labas ang relasyon natin at hindi kita mapagbibigyan. Bakit mo ako pagbibigyan? Pareho tayong abogado. Iniisip mo bang gagamitin ko ang relasyon natin laban sa'yo? Chen-Hong, hindi mo ako nakikita na isang mature na lawyer. Ni ayaw mong tanggaping magkalaban tayo. Hindi totoo yan. Hindi sa ganun. Alam mong nirerespeto kita. Ginagawa ko lahat para tulungan ka. Pero sa ngayon, para sa kasong to, hindi natin pwedeng iwasan to. Hindi ka handang makinig pagdating sa respeto. Sandali lang. Chen-Hong, hindi mo ako nakikita na isang mature na lawyer. Ni ayaw mong tanggaping magkalaban tayo. Oh, Borowe. Bakit? Boss, nalaman ko lang. Ang lawyer ni Chan Linli si Chang Yao. Tatanggihan na ba natin to? Bakit tatanggihan? Bakit? Talaga? Girlfriend mo ang makakalaban mo. Okay ka lang ba sa ganun? Bumalik ka sa firm. Mag-OT tayo. Ha? Wrong move ah. Pero kasali ka sa kaso. Ikaw ang makakaharap ko sa korte. Tingin mo madali lang yun para sa akin? Masyado ba ako nagmatigas? Hindi kami magtagpo. Pero sa huli, Pinuntahan mo ako ng weekend pero wala kang ginawa kundi magbuntong hininga dyan. talaga? Ewan ko sa'yo. Hindi mo naman kasi kailangan tanggapin yung kaso ni Chen Linli. Sisirain mo bang relasyon nyo dahil lang sa kaso na yan? Alam ko namang hindi kailangan.
Pinahihirapan ko lang din siya. Pero hindi ko mapigilan eh. Gusto ko lang magkatapat kaming dalawa. Yung magkalabang abogado. Ang weird yung dalawa. Anong klase ba yan? Sumusobra na ba ako sa kanya? Ang bait-bait niya. Pero nasasaktan ko siya. Ako yung madalas na magduda sa relasyon namin. Parang hindi ko siya masabayan. Natatakot akong maging trophy lang. Gaya ng sinabi ni Liang Hiran. Nawawala na ang balanse sa buhay ko. Mahal ka ni Qianhang. Ako mismo nakikita ko yun. Seryoso siya sa relasyon niyo at yun ang totoo. Nakikita ko rin namang seryoso siya. Seryoso rin ako sa kanya. Nagkakasakitan ba kami dahil seryoso kami? Ha? Hayaan mo na. Kasalanan to ng insecurities ko eh. Hindi kasi ako ganun kagaling. Naramdaman ko na yun kay Liang Hiran. Ngayon naman sa kaso ni Chanlin Li. Palagi ko nalang gustong patunayan ang sarili ko. Ang hina-hina ko kasi. Makikiusap na ako sa'yo. Pwede bang huwag kang insecure? Matalino ka at nagsisikap ka. Ha? Hindi mo namamalayan, sikat ka na ring abogado gaya ni Qianhang. Wala kang dapat ika-insecure dahil magaling ka sa sarili mong paraan. Sana nga. Sabi niya na impluwensyahan ko siya. Sana lang magandang impluwensya ako sa kanya. Oo. Sagutin ko lang. Hello, attorney. Yao, nagtangka magpakamatay si Miss Chan. Ha? Miss Chan. Kumusta po? Okay lang kayo? Okay naman. Maupo ka. Dahil po ba sa kaso? Miss Chan, maniwala po kayo. Sisiguraduhin ko ang laban na to magiging patas. Chang Yao, birthday ni Kai ngayon. Kami ni Kai, marami kaming online accounts na shared namin yun. At pagising ko kanina, napakaraming pagbati para sa asawa ko. Kaya naisip ko na ibibili ko siya ngayon ng paborito niyang cake sa malapit na bakery. Pero naalala ko na lang bigla. Wala na siya. Wala nang selebrasyon na dapat paghandaan. Pakiramdam ko, para saan ba? Ang nabubuhay ako na wala siya. Miss Chan, masakit pang wala ng minamahal. Pero patuloy lang ang buhay. Alam ko yon. Hindi ko lang kinaya yung lungkot. Pwede ba akong magtanong? Bakit gusto mo yung Kylie? Dahil kaming dalawa ni Kai, ang bumuo sa Kylie. Unti-unti naming binuo. Ngayong wala na si Kai, wala na rin si Ran. Ang Kylie na lang ang alaala nila. Ba't ayaw mong kahati ang biyanan mo? Wala akong anumang galit sa kanya. Gusto ko ngang magkasundo kami. Pero ang in-law ko, di niya alam ang palakad ng negosyo. Hindi niya alam ang halaga ng Kylie sa akin. Dahil para sa kanya, sumama ako kay Kai para sa pera. Kapag nakuha niya yung shares, ibebenta niya yun. At yak nakokontrahin niya ako. Lahat sa sulungatin niya. Critical to para sa kumpanya dahil maraming tao na pwedeng mag-take advantage sa Kylie. Sa oras na may makuha siyang shares at mahikayat niyang talikuran ako ng shareholders, mawawala na ang kontrol ko sa kumpanya namin. Parang isang isdang paghahati-hatian nila ang Kylie. Ang iisipin nila, ang stock price, kailangang itaas, tapos ibebenta na. Pababayaan nila ang Kylie. Marami na akong nakitang dahil sa manipulation. Nasisira ang mga kumpanyang merong potensyal na mas ma-develop pa. Kaya naman, hindi ako papayag na mangyari ang ganun sa Kylie. Pinaghirapan namin yung mag-asawa.
Huwag kang mag-alala. Nang mangyari ang aksidente, yung mga kasama namin, hindi na rin tumuloy. Sinamahan na ako sa ospital. Sila ang nag-asikaso. Kumausap kami ng mga abogado. Sobrang gulo na nun. Walang makapagsabi kung paano namatay ang mag-ama ko. Nandun ka nung mangyari ang aksidente? Oo, nandun kami mismo sa lugar kasi bakasyon din namin yun ng asawa ko. Naglalakad lang kami at kumukuha ng pictures. Nagulat na lang kami kasi nagkakagulo na. May bumagsak mula sa taas. May mga naitabi kang picture ng araw na yon? Wala eh, nasira ang camera ko dahil nagkakagulo na. Oh, tingnan mo ng office mo. Ito, Jiangxi. Ito ng magiging opisina mo. Okay ba? Ako pa mismo ang nag-ayos niyan. Kailangan ba yan ng wallpaper? Ang ganda kaya. Gaganda ang araw mo pag nakita mo akong nakangiti. Ay, teka. First day mo sa trabaho ngayon. Kung may kailangan ka pa o may mga tanong ka sa akin, pwede mo ako tawagin anytime. Ha? Ay, subukan mo tong pinili kong upuan para sa'yo. Okay. Tingnan mo kung komportable. Wow. Komportable nga. Okay ba? Oo. Takot ba sila kay Chen Hang? Simula nang mag-away sila ni Chang Yao, ganyan na yan. Laging wala sa mood. Umiiwas na lang sila para di sila madamay sa init ng ulo niya. Hayaan mo lang, lilipas din yan. Jiangxi, Chen Hang, Jiangxi. sorry sa istorbo. Kasi simula ko lang sa trabaho, pero may business trip na ako. Walang mag-aalaga sa kanya. Okay lang bang ikaw munang magbantay sa kanya? Hindi pa ako nakakapag-alaga ng aso. Wala na akong malalapitan. Kasi si Ujun at Yao Yao, pareho silang busy. Wala akong mapag-iwanan. Sige, ako na. Salamat. Sige, okay lang. Halika. Ito pala yung mga gamit niya. Okay, Salamat ulit ha. okay. Jiangxi, si Yao Yao, kumusta na siya? Sabi niya okay naman daw siya. Pero kung talagang okay, hindi ko masabi. Tingin mo may pag-asa pang maayos ko to? Makinig ka sa akin. Masipag akong mag-aral nung bata ako. Ang bilin nila mama, pagbutihin ko palagi para maalagaan ko ang kapatid ko. Pero isang araw si Yao Yao, lumapit siya sa aking malungkot. Nalulungkot daw siya dahil hindi daw siya pinagbilinan na alagaan ako. Nasabi niya sa akin, pagbubutihan niya para protektahan ka. Oo. Matapang siya at hardworking din. Kaya binibigay niya ang best niya sa lahat ng pagkakataon. Malinaw na ba? Ingatan mo si Wei Zhentan ha. Tawag ka lang pag may tanong ka tungkol sa kanya. Pwede mo ring tawagan si Yao Yao. Ingat, Jiangxi.